Ang rehiyon po ng Calabarzon ay isa po sa highly urbanized. Isa po kami sa pinakamataas ang populasyon next to National Capital Region. Kaya po mas maraming tao, mas marami pong pagkain na kailangan na mai-produce. Isa pong proyekto po ng kagawaran ng pagsasaka. Ito pong ating tinatawag na NUPAP or the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, kung saan ito po ay nakakonsentrate doon po sa mga maliliit na espasyo na po ang natitira sa mga komunidad, sa mga bayan. Sa Tagaytay City po, meron po tayo ditong sabihin na po nating naging kapartner. Sila po ay lumapit at humingi po sila ng tulong kung paano po nila matataniman at mapagyayaman ang kanilang maliit na espasyo doon po sa katabi ng kanilang seminaryo. Ito po ay pinagyaman ng mga tulong na nanggaling po sa Department of Agriculture. So, akin pong kinararangal na ipakita sa inyo ang aming pong isa sa mga model farm na ating pong katuwang sa pagpapalaganap ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program dito po sa rehiyon ng Calabarzon, ang SVD Farm. Ang SVD Farm ay 5.8 hectares na source ng kabuhayan ng seminaryo at ngayon mga nagtatrabaho sa amin sa farm na ito. We started planting the basic Filipino vegetables, kalabasa, pangpinakbet. We started at the height of the pandemic. Nakita namin na wala kaming magawa at nawalan din po kami ng maraming benefactors. At napag-isipan namin, kaming mga namumuno sa seminaryo, na magkakaroon ng problema ng pagkain because of the pandemic. It was a foresight on the issue of food production. Kaya we started among ourselves, kaming mga pari, during the lockdown, mga seminarians, cleaning up itong lugar na ito. Nakipag-connect ako kay APCO Lito dito sa Cavite. So pumunta sila na magbigay ng seminar sa mga employees, mga seminarista namin, at doon nagsimula yung collaboration namin with the Department of Agriculture. And remember, this farming component of the SVD Laudato Si Farm nag-branch out into other components. We have now the cafe and restaurant, the fish pond, and so on. We have always been grateful to the Department of Agriculture. They have given us a lot, from the tillers, the cultivators, the greenhouses that we have, yung aming vermicast, the wood vinegar, the solar na source ng aming irrigation of the farm today, even the supply of seeds, fertilizers, ang aming mga manok doon sa livestock area namin, mga baboy. Nakakatuwa ay sa dami ng mga taong pumupunta sa aming farm, kung minsan hindi pa kasya na ibebenta namin sa aming store, and also to supply our cafe and restaurant because we would like to promote healthy living. At the beginning, nung nag-produce kami ng lettuce, suma-harvest lang kami ng 100 kilos a month. But now, I think we are now harvesting 1,000 kilos just of lettuce a month. We have all kinds of fruitings, bell pepper, aubergine, eggplant, salad tomato, cherry tomato, Japanese cucumber. These are all products that we offer now. Urban agriculture sa akin ay isang napakahalagang tugon natin sa issue ng food production na hinaharap natin. At naniniwala ako na kung bawat space that we still have in our backyards can be maximized, I think matutugunan natin ang issue ng food production that is before us. Because of social media, people have been coming here to ask us how they can also develop their own spaces. Kaya ang tingin ko po, ito rin ay naging inspirasyon na gamitin ang mga kapirasong lupa para sa ganitong layunin, hangarin. Thank you is not enough to the Department of Agriculture. Our profoundest gratitude, our seminary. I hope that you will continue to accompany us in so many ways. Sana hindi po kayo magsawa sa pagtulong ninyo sa amin, at sa pamamagitan ng inyong pagtulong sa amin, you continue to inspire us and help the church, our seminary, and our people. Sabi ng ating mahal na Santo Papa, go back to the land, till the land. And this is what agriculture is all about. Masaganang agrikultura. Tayo lahat ay makiisa para sa ikakaunlad ng ating
ekonomiya. Maraming salamat po, Department of Agriculture.